Lug ay isang pangit pero sobrang husay na assassin. Sa sobrang talas ng kanyang ilong, parang kaya niyang amuyin ang balak na mangyayari bago pa ito maganap. Siya ay nagkakaroon ng reinkarnasyon matapos siyang saksakin ng mismong samahang nagturo sa kanya na maging killer. Natagpuan niya ang sarili sa isang bagong mundo na may labis na kapangyarihan sa mahika, nagpapataas ng mga kasanayan, at isang misyon na magsagawa ng isang huling pagpatay kasama ang kanyang mga bagong magagandang asawa. Bago ito, naatasan si Lug ng isang misyon na alisin ang mga pangunahing miyembro ng mafia. Itinutok niya ang kanyang pinakamalaking sniper rifle at sinimulang barilin sila isa-isa nang walang awa. Siya ay hindi. Ito kasama ang kanyang bagong nakatalagang partner at sidekick, isang batang babae na nagsisilbing tagapagmasid at nagsasabi sa kanya ng lokasyon ng mga miyembro. Mabilisan, patuloy siyang nagpapaputok sa kanila isa-isa at sinisiguradong wala siyang maiiwang tama. Ito ay nagdudulot ng gulo sa mafia habang ang mga natirang buhay ay nagtatalaga sa likod ng kanilang mga sasakyan upang iligtas ang kanilang sarili mula sa mga bala. Gayunpaman, hindi ito humahadlang kay Lug dahil sinasabihan siya ng kanyang sidekick tungkol sa mga posisyon ng ibang pangunahing miyembro na nagtago sa likod ng kanilang mga sasakyan. Nagpatuloy siyang nagpapaputok sa kanila sa pamamagitan ng mga sasakyan. Pagkatapos noon, tumayo siya at sinabihan siya na tapos na ang misyon dahil sila ay nag-utos lamang sa kanila na kunin ang mga pangunahing tao na inutusan silang ay sakay. Nang marinig ito, naguguluhan siya. Ito ay dahil inaasahan niyang aalisin nila ang lahat ng mga miyembro ng mafia na nakita nila. Bilang tugon, ipinapalam sa kanya ni Lug na ginagawa lamang nila ang inutos sa kanila at hindi sila mga bayani. Dagdag pa, ibinabreveal niya na maaari lamang nilang kunin ang mga buhay ng mga tao na inutusan silang gawin at kailangang umalis agad. Sa kanyang pagkamangha, tinanong niya siya kung may naisip siyang dahilan kung bakit ang organisasyon ay humingi sa kanila na patayin ang leader lamang, at siya ay sumagot na dahil ang organisasyon ay isang nakatagong organisasyon, layunin nilang kontrolin ang buong bansa. Ito, aniya, ay maaaring magbigay sa kanila ng koneksyon sa mafia, na mag-uudyok sa kanila na palitan ang mga leader, hindi ang mafia, pabor sa kanila. Nagulat ang kanyang katuwang, na sumali dito dahil akala niya makakagawa siya ng positibong pagbabago sa mundo. Nang sila'y malapit ng umalis, napansin niya ang isang drone na nagmamatsyag sa kanila at agad na inutusan siyang pumasok sa kotse. Sa sandaling yun, ginawa niyang bagong misyon ang makaligtas sa drone ng ligtas, na napagtanto na ang drone ay pinapadala na humabol sa kanila. Habang sila'y umaalis, ang drone ay patuloy na sumusunod sa kanila. Ito ang nagdulot kay Lug na makilala na kung mananatili sila sa sasakyan, sila ay ipapadala upang makaharap ang kanilang tagapaglikha. Habang walang kaalam-alam ang babae sa nangyayari, lubos na nauunawaan ni Lug, dahil mahirap para sa kanila na makatakas sa kanilang mga humahabol, inutusan niya siya na ihanda ang baril at ikabit ang kawad sa gatilyo. Pagkatapos, inayos niya ang sasakyan upang magpatuloy habang sila'y lumalaktaw. Sa pagtalon, ang sasakyan ay patuloy na hinahabol ng mga sasakyan ng militar, at ang wired na baril mula kanina ay nagsimulang bumaril sa militar. Ito ay nag-uudyok ng paghihiganti mula sa kanila, na nagreresulta sa pagpapasabog ng sasakyan na walang ideya na hindi naroon si Lug at ang kanyang kakampi. Sa katotohanan, ang dalawa ay nakatago sa likod ng isang bato, at nang malinaw na ang paligid, iminungkahi ng babae na bumalik sila sa base. Gayunpaman, ipinaalam ni Lug sa kanya na hindi nila ito magagawa ngayon dahil ang drone ay nasa himpapawid pa at kayang madetect ang kanilang init sa gabi. Kaya't sinabi niya na kailangan nilang maghintay doon hanggang kinabukasan kapag sumikat na ang araw, na magiging mahirap para sa infrared cameras ng drone na makilala ang kanilang temperatura ng katawan. Kaunti pagkatapos, napansin niyang nasaktan siya at tinulungan siyang ayusin ito. Pagkatapos, nagpasya silang magpahinga dahil kailangan nilang umalis ng maaga sa umaga. Humiga sila sa lupa, at bigla, nagsimula ang batang babae na magtanong tulad ng isang nakakainis na mamamahayag. Pinatigil niya ang kanyang kuryusidad sa pamamagitan ng pags revealing na ang trabahong ito ay magiging huli niyang trabaho dahil plano niyang magretiro pagkatapos nito. Sinabi niyang plano niyang simulan ng bagong karera bilang instruktor para sa mga baguhang mamamatay tao tulad niya. Nang marinig ito, sinabi niyang hindi siya baguhan at siya ang nangungunang estudyante sa kanyang klase. Bilang tugon, sinabi niya na ang mga kaklase niya, marahil basura lang siya dahil iniisip niyang isa siyang pro-trash assassin.
Pinagtatawanan pa siya nito dahil mas magaling siyang assassin kaysa sa kanya nung siya'y birhen. Sa isang maikling sandali, inilabas ni Lug ang kanyang baril at itinutok ito sa kanyang bobo ulo. Tapos, pinagtatawanan siya nito dahil sa pagiging kakilakilabot na assassin at pinayagan siyang agawin ang baril niya ng madali. Bukod dito, pinagsasabihan siya na huwag magtiwala sa kanya dahil madali lang niyang pulutin ang gatilyo para tapusin ang kanyang malupit na buhay. Bilang isang nakakaawang mahina, nanatili siyang walang galaw. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita ni Lug na marami pa siyang dapat matutunan at ibinaba ang baril. Ibinigay niya ang armas pabalik sa kanya at nagpas siyang matulog. Sa sandaling ito, nagpasya siyang suklian ang kabutihan at itinutok ang baril sa kanya. Nang gawin niya ito, sobrang tiwala siya na hindi niya ito magagawa. Habang sinusubukan niyang alamin kung bakit ganun ang tingin niya, inamin niya na ibinalik niya ang baril sa kanya na walang bala. Sinabi niya na hindi siya kasing bobo niya at inilabas ang mga bala, ibinabagsak ang mga ito sa lupa tulad ng IQ niya. Ito ay nag-iwan sa kanya ng labis na pagkadismaya sa sarili. Kinabukasan, bumalik silang dalawa sa kanilang base at nagawang makipag-ugnayan sa kanilang organisasyon. Pinuri sila dahil sa ang pagtapos ng misyon at itanong kay Lug kung buhay pa ang kanyang kasama. Nang sinabi niyang oo, ipinapalam nila sa kanya ang tungkol sa isang drawer sa ilalim kung saan makikita niya ang lahat ng kailangan niya upang umalis sa bansang yun. Nang suriin niya, nakita niya ang 2 peking pasaporte at 2 tiket pabalik sa Japan. Nang maglaon, dumating ang 2 sa paliparan at sumakay sa eroplano. Sa oras na nakarelax si Lug at nag-iisip tungkol sa kanyang plano sa hinaharap bilang tagapagturo na walang dahilan upang mag-alala tungkol sa pagiging isang mamamatay tao, nagkaroon ng matinding turbulence na nagdulot ng pagpanik ng lahat sa eroplano. Isa sa mga pasahero ang tumingin sa kanyang phone upang malaman na ang kanilang eroplano ay na-hijack. Agad, tinanong ng mga babae si Lug kung ano ang nangyayari dahil walang nakikitang mga hijacker. Nang matanto kung ano ang nangyayari, sinabi niya sa kanya na hindi ito hijacking kundi isang pagtatangkang patayin ng kanyang organisasyon. Mukhang nais siyang alisin, dahil ito lamang ang paraan upang ma-activate ang kanyang retirement plan. Pagkarinig nito, labis na nababahala ang babae at naghahanda ng magdasal ng kanyang huling mga panalangin. Samantala, tumakbo si Lug patungo sa cockpit at may isang bobo na sinubukang pigilan siya na pumasok, ngunit itinulak niya ito palayo. Pumasok sa cockpit, natagpuan niyang ang mga piloto ay umalis na upang makatagpo ng kanilang may likha. Agad, kinuha niya ang tungkulin ng piloto at sinubukang iligtas ang natitirang bahagi ng eroplano. Sa sandaling yun, napansin niya ang isang fighter jet sa tabi ng eroplano at parang handa na siyang magbato ng bala. Sa sandaling yun, na-realize ni Lug na ang kanyang buhay ay umabot na sa isang patay na dulo. Siya ay nagalit sa pagtataksil na ipinahayag sa kanya ng organisasyon. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, natagpuan niyang siya ay nasa isang estrangherong kaharian ng espiritu, kung saan isang magandang Diyosa ang nakatayo sa kanyang harapan. Una siyang pinagtawanan nito dahil siya ang pinakamahusay na mamamatay tao sa Earth at subalit siya ay nagiging pinagkanulo ng kanyang sariling organisasyon. Sa puntong yun, tinanong niya siya kung saan siya at bakit siya naroon. Bilang tugon, sinabi niya sa kanya na bibigyan siya ng 2 pagpipilian. Ang una ay ang muli siyang ipanganak sa mundo bilang isang sanggol na walang alaala kung sino siya dati. O maaari siyang muling ipanganak sa isang alternatibong mundo ng mahika at salamangka, kung saan mapapanatili niya ang lahat ng kanyang alaala at karanasan sa isang misyon upang gamitin ang kanyang kakayahan upang patayin ang isang tao. Nang marinig ito, naisip niya na kung may bagay na mukhang napakaganda upang maging totoo, malamang ay hindi talaga iyon. Ito ang nag-udyok sa kanya na tanungin siya kung sino. Gusto niyang ipapatay siya. Sinabi niya na gusto lamang niyang i-reincarnate ang bayani na isinilang sa mundong ito. Habang may pagkakataon siyang pag-isipan ito, inalok siya ng tsaa, parang Barbie. Sa sandaling ito, nahihirapan si Lug na maunawaan o maniwala sa konsepto ng reincarnation. Gayunpaman, isin-revealed na mas karaniwan ito kaysa sa maaaring isipin ng iba. At halos lahat ng mahalagang kaluluwa ay binibigyan ng opsyon na ma-reincarnate. Pero, nagtatapos silang hindi na natatandaan ang anuman mula sa kanilang mga nakaraang buhay. Sa puntong ito, napagpasyahan niyang sapat na ang sa Earth at mas gugustuhin niyang magsimula. Isang bagong buhay sa bagong mundong ito basta't ma-preserve niya ang kanyang mga alaala at kakayahan.
Mukhang palagi niyang iniisip ang kanyang sarili bilang isang walang emosyon na kasangkapan ng organisasyon, pero nung malapit na siyang mamatay, nakaramdam siya ng kawalang kasiyahan at pagka-frustrate. Bukod dito, naramdaman niyang siya'y ginamit at ipinuwing at hindi talaga nagkaroon ng sariling buhay. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na hindi siya alintana sa kanyang gagawin sa bagong buhay basta't patayin niya ang bayani pag-turn niya ng 18, ng sandaling yun, hinawakan niya ang kanyang tangaulo at nilaipat ang lahat ng impormasyon tungkol sa bagong mundo dito. Mula sa wika patungo sa kultura upang magawa niyang maglibot sa mundong ito ng walang problema. Pagkatapos maunawaan ang mga paraan ng mundong ito, sinubukan niyang unawain ang mga paraan ng mga babae. Tinanong niya ang Diyosa kung bakit niya gustong patayin ang ganitong bayani, at sumagot ito na ang bayani ay tatalo sa demonyo. Pagkatapos nito ay magbabago siya dahil ang kapangyarihan ay papasok sa kanyang isip, na magiging sanhi ng pagkuha niya sa mundo at pagsira rito. Nang marinig ito, itinuring ni Lug na ito ay isang karapat-dapat na kwentong pinagmulan. Tinanong niya ang Diyosa kung maaari ba niyang patayin ang bayani anumang oras, ngunit tumanggi ito. Pinaalam niya sa kanya na ang bayani ay ang tanging tao na makakapagtagumpay sa demonyong Panginoon at hinihimok siyang huwag patayin ang bayani hanggang sa siya ay matagumpay. Agad niyang naintindihan ang kanyang misyon at pumayag siya rito. Ito ay nagdala sa Diyosa na ipakita sa kanya ang maraming baraha na may iba't ibang kakayahan. Habang pinagmamasdan ang mga ito, pumili si Lug ng ilang mula sa iba't ibang kategorya at binigyan siya ng espesyal na bonus na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang lahat ng 4 na katangian ng mahika sa kanyang kagustuhan. Nang natapos na siya sa kanyang pagpili, biniro siya ng Diyosa ng swerte at ipinadala siya sa bagong mundong ito, kung saan siya ay isinilang bilang isang sanggol sa isang marangal na pamilya. Lalaki. Ang pamilya ay nagmula sa isang mahabang linya ng mga royal surgeon, ngunit sa dilim, sila ay isang guild ng mga mahusay na sinanay na assassin. Mukhang perpekto ang kapaligiran na ito para kay Lug upang sanayin ang kanyang sarili na maging assassin nang hindi ito ikinukubli. Sa kaalaman na ito, siya ay labis na nasisiyahan. Maraming taon ang lumipas, at si Lug ay ngayon isang batang lalaki na lubos na nahuhumaling sa kanyang pagsasanay mula pa nang siya ay makadaloy. Pumasok siya sa isang gubat upang subukan ang kanyang mga kakayahan sa pangangaso ng isang kuneho sa bukas. Pagdating doon, natagpuan niya ang mga bakas at tumakbo sa puno ng may bilis bago umakyat mula sa isang sanga at nagpapaputok. Ang kuneho diretso sa mata para makuha ito sa isang shot. Dinala niya ang kuneho pabalik sa kanilang bahay, kung saan siya'y tinanggap ng kanyang nanay na parang isang batang lalaki at inalok siyang ihanda ito. Gayunpaman, dahil sa muntik na niyang pagbagsak sa pagluluto, pinilit niyang siya na lang ang magprepara ng kuneho. Sa kanyang paghahangad na maging mas malakas, naniniwala siyang kailangan niya ng perpektong nutrisyon, at dahil walang protein powder sa mundong ito, kailangan niyang gumawa ng paraan gamit ang meron siya. Gumamit siya ng maraming spices at herbs kasabay ng karne para makagawa ng halos perpektong balanseng dieta, na tinangkilat niya kasama ang kanyang pamilya pagkatapos. Pagkatapos lang kumain, ang kanyang malamig na tatay ay tumayo at inutosan siyang magkita sila sa basement kung saan nila karaniwang ginagawa ang kanilang training. Makalipas ang kaunting sandali, pumunta si Lug sa basement, kung saan nakilala niya ang kanyang tatay, na sinabi sa kanya na magtanggal ng lahat ng kanyang damit. Agad na naghubad si Lug, at sinimulan ng kanyang tatay na utusan siyang gumawa ng ilang kakaibang posisyon na parabang si Jackie Chan habang tinitingnan ang kanyang katawan para makita kung maayos ang kanyang paglaki. Tinitingnan din niya kung si Lug ay lubos na malusog at mas maunlad kaysa sa mga batang kasing edad niya. Sa masusing pagmamasid, sinabi ng kanyang tatay na naniniwala siyang siya ay handa na para sa operasyon sa mata. Ito ay isang lihim na wala ng ibang nakakaalam kundi ang kanilang pamilya. Mayroon silang natatanging teknik sa operasyon na ginagamit nila para maging espesyal ang kanilang mga mata, at tanging ang ama ang maaaring gumawa nito sa anak. Karaniwan, ang operasyon ay ginagawa kapag mas matanda na ang anak. Gayunpaman, dahil sa lakas ni Lug, nagpapas siya ang kanyang ama na panahon na para gawin ito. Kinabukasan, pagkatapos ng operasyon, nakakatanggap si Lug ng mga pangangalaga mula sa kanyang ina, dahil hindi siya makakita matapos mabandage ang kanyang mga mata mula sa operasyon. Pinapakain siya, at kapag tila ang mga bagay ay hindi na makontrol, tumakbo siya sa kanyang ama, na sa wakas ay tinanggal ang pangtakip sa mata, at nang binuksan niya ang kanyang mga mata,
nakita niya ang magandang tanawin ng buong ari-arian na pag-aari ng kanyang ama. Sinubukan niyang ituon ang kanyang mga mata, at nakakagulat, nakikita niya ang mga bagay na napakalayo ng malinaw. Gayun din, nagkaroon siya ng kakayahang makita sa dilim, na magiging mahalaga para sa kanya bilang isang mamamaslang. Nang bumalik siya upang pasalamatan ang kanyang ama, napansin niyang kayanan niyang makita kung gaano karaming mana ang mayroon ang kanyang ama. Kasabay nito, sinabi ng kanyang ama na siya ay nag-ayos ng isang personal na guro. Sino ang magtuturo sa kanya ng mahika simula bukas? Ito ay nagbigay ng labis na saya kay Lug dahil nais niyang matutunan ang mahika sa mundong ito. Kinabukasan, gumawa ang kanyang ina ng damit na prinsesa para sa kanya at pinilit siyang isuot ito habang tinatanggap ang kanyang bagong guro. Sa kalaunan, dumating ang guro sa isang karuwahe, at ito ay isang batang dalagang may pilak na buhok. Nagpakilala siya bilang Daya. Pagkatapos noon, nilapitan niya ang kanyang bagong estudyante, si Lug, na mukhang pinaka-stupid na tao sa mundo sa mga sandaling iyon. Tinitingnan siya, sinabi niya na maaaring masyado pa siyang bata para matutunan ang mahika. Bilang tugon, sinabi ni Lug na siya ay bahagyang mas matanda sa kanya, na nagpapagalit sa kanya. Upang ipakita sa kanya kung gaano siya kalakas, ipinapakita niya ang isang pagsabog na mahika, na nagiiwan sa kanya na tuwang-tuwa. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na kahit mukhang bata siya, isa siya sa 4 na pinakamakapangyarihang salamangkero sa buong kaharian, at pagsasanay niya siya araw at gabi para maging akma siyang ika-5 pinakamakapangyarihang salamangkero. Kinabukasan, nagsimula ang pagsasanay ni Lug, at nagpakilala ang dalawa sa isa't isa sa hardin ng pormal. Doon, sinabi ni Daya kay Lug na huwag maging masyadong pormal dahil 3 taon lang siyang mas matanda sa kanya, ngunit iginiit niya na siya pa rin ang guro niya. At nararapat ang bawat patak ng respeto. Bilang tugon, ibinibigay ni Daya sa kanya ang isang magandang crystal ball, na tinatawag niyang Far Stone. Isiniwalat niya na ang bato ay ginagamit upang sukatin kung gaano karaming mana ang taglay ng isang tao. Kapag mas marami kang mana, mas komplikado at nakasisira ang mahika na maaari mong gawin. Bigla, sinabi niyang ibuhos ang lahat ng kanyang mana sa bato. Lumabas na si Lug ay may napakalaking at puno ng mga bola habang patuloy siyang bumubuhos sa bato, na nagiiwan kay Daya na nakadikit at humihingi ng higit pa. Habang patuloy siyang bumubuhos ng higit pang mana dito, ang mga bato ay nagiging hindi matatag dahil hindi nila kayang maglaman. Sa puntong ito, si Daya ay nahahabag at sumisigaw sa kanya na itapon ang bato hanggat makakaya. Kaya, agad na pinataas ni Lug ang kanyang lakas at itinapon ang bato sa hangin, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Nang marinig ito, nagmadali ang mga magulang ni Lug palabas at nagtanong kung okay lang sila. Si Daya ay ganap na nabigla sa nakita niya. Inisip niya na dapat galit ang mga magulang dahil dito, at hindi siya nag-aksaya ng oras na sabihin sa kanila na siya ang may kasalanan dahil hindi niya alam kung gaano karaming mana si Lug. Ngunit, ang kanyang mga magulang ay hindi galit kahit kaunti at nagagalak sa kakayahan ng kanilang anak sa halip. Pinasasalamatan nila si Daya sa pagpapalam sa kanila kung gaano kalakas ang kanilang anak at umalis upang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Sa kabilang banda, si Lug ay labis na nag-aalala tungkol sa mga malalayong bato na ito. Iniisip niyang maaari silang maging mahalagang sandata laban sa bayani, salamat sa kanilang mga sumasabog na katangian. Dahil dito, tinanong niya si Daya tungkol sa mga bato at kung saan siya makakakuha ng ilan. Pero sinabihan siya ni Daya na ang mga batong ito ay hindi basta-basta mabibili mula sa tindahan at sila ang pinakamahalagang hiyas ng kanyang kaharian, na nagiging dahilan upang ang kanilang kalakalan ay mahigpit na kontrolado. Nang gabing yun, nagpasya si Daya na pumasok sa silid ni Lug. At natutulog kasama siya, sinasabing siya ang kanyang maliit na kapatid ngayon. Sana, hindi siya maipit sa ilalim ng kama. Kinabukasan, pumunta sila sa tabi ng ilog, at iniabot niya sa kanya ang isa pang malyuan na bato. Sa pagkakataong ito, sinabihan niya siyang magdagdag ng konting mana lamang dahil gusto niyang suriin ang mga katangian na mayroon siya. Sa simula, sinuri niya ang katangiang apoy at natuwa siyang makita na meron siya nito. Para masiguro, sinuri din niya ang katangiang tubig, sinasabing bihira ang may 2 katangian at isa siya sa napakakaunti. Mga tao na may dala nito. Sa kanyang pinakanagulat na pagkamangha, mayroon siya ng 2 katangian at ito ay nagpasaya sa kanya, dahil maaari na niyang ituro sa kanya ang lahat ng mga spell na alam niya, dahil sa pagtatanong.
Nagtanong si Lug kung maaari niyang suriin kung mayroon pa siyang ibang katangian, ngunit siya ay ngumiti at sinabing imposibleng magkaroon ng tatlong katangian ang isang tao dahil wala pang sinuman sa kasaysayan ang nagkaroon nito. Nakakagulat, napatahimik nito ang kanyang sinasabi nang malaman na mayroon pa siyang katangian ng hangin. Dahil sa pag-usisa, sinuri niya ulit at napagtanto na ang makapangyarihang nilalang na ito ay mayroon ng lahat. 4 na katangian na hindi pangkaraniwan. Nag-compose siya muli at nagmuni-muni na hindi ito basta-bastang tao. Matapos iyon, umupo siya sa tabi niya at sinubukang gisingin ang kanyang likas na mahika. Bigla, makakagamit na si Lug ng mga spell upang gumawa ng iba't ibang bagay. Sinabi ni Diet sa kanya na habang mas marami siyang ginagamit na spell, mas marami rin siyang matutunan. Gayunpaman, nahirapan siyang isipin ang mga spell na ito. Kaya't kinuha ni Diet ang inisyatiba at ipinakita sa kanya kung paano sabihing isa sa mga pinakapangunahing spell ng lupa, na kinasasangkutan ng paglikha ng tanso. Ginawa niya ito nang walang kahirapan at sinubukan ni Lug na ulitin ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng sinabi niya. Bilang isang banyagang nilalang sa mundong ito, mali ang kanyang pagbigkas, kaya nakagawa siya ng isang bloke ng tanso na may seryosong problema sa kalusugan. Nang sumunod na gabi, isinulat niya ang lahat ng natutunan niya at muling pumasok si Diet sa kanyang kwarto upang matulog sa tabi niya. Sa susunod na araw, matapos ang ilang ulit ng pagsasanay, sa wakas ay nakagawa siya ng isang piraso ng tanso na walang sakit. Nakita ito ni Diet at tuwang-tuwa siya na mabilis ang kanyang pag-unlad. Tinanong niya siya kung maaari siyang sumulat ng ilang spells para sa kanya na natutunan niya. Gusto niyang subukan ang mga ito ng direkta. Sinulat niya ang isang spell para sa kanya, at binanggit niya ito. Sa kanyang gulat, nakakagawa siya ng isang bloke ng bakal agad. Sa sandaling ito, napagtanto ni Lug na ang mga spell ay bahagyang magkaiba sa isa't isa dahil ang spell na ginamit niya para lumikha ng tanso ay eksaktong katulad ng isa na ginamit niya para gumawa ng bakal. Sa pagkakaalam na ito, siya ay nasa sabik at humingi kay Diet na isulat ang mga spell na alam niya sa isang piraso ng papel. Mukhang nag-aalangan siya sa simula, dahil saka ito magiging maraming oras, ngunit nagpasya siyang sumuko at nagsimulang magsulat ng mga spell. Pagkatapos basahin ang mga spell, napagtanto niyang ang bagay na nagbabago para sa bawat metal ay ang atomic weight nito. Sinubukan niyang ipaliwanag ito kay Diet, pero nahihirapan siyang intindihin dahil sa kanyang pagiging bobo. Kaya, nagpatuloy siya at sinabi sa kanyang magsulat ng spell para sa kanya. Bagaman isinusulat niya ang parehong spell para sa bakal, binago niya ang atomic weight nito sa para sa ginto. Pagkatapos, sinabi niya kay Diet na bigkasan ito. Sinubukan niyang gawin ito, pero bigla siyang bumagsak sa lupa na may matinding sakit ng ulo. Napagtanto niyang hindi lahat ay kayang gawin ng spell na ito, kaya kinuha niya ang papel at isinulat ito bago bigkasan. Nagbibigay ito ng makinang na piraso ng ginto, labis na nagulat si Diet. Gumawa siya ng ilang pagbabago sa spell gamit ang isa sa kanyang mga kasanayan, at bigla, kahit si Diet ay nakakapag-produce ng ginto. Ang dalawang Elon Musk wannabes ay labis na masaya. Ilang araw pagkatapos nito, nakakapag-produce si Lug ng mga komplikadong materyales mula sa mga metal na ito. Pumunta sila sa tabing ilog, at siya ay nakagawa ng rifle sa pamamagitan ng kanyang mahika at gumamit ng spell para magpalabas ng mga magical bullet mula dito. Nakakapag-duplicate din si Diet nito, na nagpasaya sa kanya, dahil maaari na niyang gamitin ang rifle na ito laban sa bayani. Gayunpaman, kulang ito sa sapat na lakas ng apoy para sa isang tao na napakalakas, kaya't gumagawa siya ng higanteng canyon. Hindi yung uri na alam natin, kundi isang totoong higanteng canyon. Pagkatapos, sinabi niya kay Diet na ipitin ang kanyang mga tainga bago niya tirahin ang pulo sa harap nila, ganap na winawasak ito. Natuwa sa lakas ng apoy ng kanya na ito, lumingon si Lug dito at nakita niyang sumabog ang baras ng kanyan, na nagpasya sa kanya na maghanap ng mas makapangyarihang metal para dito. Tinanong niya si Diet kung gusto nitong subukan ito, pero tumanggi siya, sinasabi na ayos lang siya na gumamit ng kanyang rifle sa ngayon. Nang gabing yon, habang sila'y magkakatabing nakahiga, tila si Diet ay maging napaka-emosyonal dahil ito na ang kanyang huling araw na nagtatrabaho bilang tutor niya sa mahika. Kailangan niyang umalis upang bumalik sa kanyang kaharian kinabukasan. Bilang isang matigas na tao, ayaw ni Lug ipakita ang kanyang emosyon.
Sa halip, ginagamit niya ang kanyang makapangyarihang kakayahan upang lumikha ng isang pangitak mula sa napakamakapangyarihang metal, marahil ang Wakandan Vibranium, na hindi pa nakita sa mundong ito. Ipinakita niya kung gaano ito kainit at sinabi sa kanya na ito ang kanyang regalo sa paghihiwalay sa kanya. Masaya si Diet dito, at bilang kapalit, inalis niya ang kanyang pendant, na may magandang bato sa loob, at ibinigay ito kay Lug, na nagiging siya. Pangako na darating siya para makatagpo sa kanya kung talagang gusto niya siyang makilala. Nang sumunod na araw, sumakay siya muli sa kanyang karawahe at umalis sa mansyon, pinasalamatan sila sa pagdaraos sa kanya at nangako na babalik siya balang araw. Justo noon, tumingin ang ama ni Lug sa kanya at inihayag na nararamdaman niyang may napakalaking halaga ng mana na nagmumula sa kalooban niya. Napagtanto niyang handa na si Lug para sa unang hakbang ng pagiging isang mamamatay tao. Nang gabi ring yun, dinala niya si Lug sa isang malaking bilangguan na may maraming mga inmate na binigay sa kanila upang subukan ang mga bagong gamot at magsanay ng pagpatay. Tinanong ni Lug ang kanyang ama kung bakit niya siya pinalaki na may mga damdaming tao, dahil ito ay makakahadlang lang sa kanyang kakayahang pumatay ng ibang tao. Subalit, pinakalma siya ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagsabi na ayaw niyang maging kasangkapan si Lug para sa pagpaslang at nais niyang magkaroon siya ng buhay sa labas nito kung saan makakapamuhay siya na parang normal na tao sa halip na isang makinang pumatay. Kaagad pagkatapos, nakarating sila sa isa sa mga selda, kung saan ipinakita ng kanyang ama ang isang batang 19 anyos na babae na nakatali sa isang upuan at may takip sa bibig. Binunot niya ang takip at nagsimula siyang humingi ng tulong para sa kanyang buhay. Sinasabing ihandog sila siya. Ipinahayag ng kanyang ama na, pumasok siya sa bahay ng isang matatandang mag-asawa, at nung bumalik sila, napatay niya sila at sinunog ang bahay. Nagsisisi siya sa kanya na gusto lang niyang makahanap ng pagkain at ang pagkamatay ng mag-asawa ay isang tapat na pagkakamali, na siyang dahilan kung bakit niya sinunog ang bahay dahil sa takot. Nakiusap siya sa kanya na gawing buhay siya, pero walang pag-aalinlangan, pinutol ni Lug ang isa sa kanyang mga kamay. Nagulat siya, at nagsimula siyang sumigaw at magmura, sumisigaw kay ama ni Lug na tiniyak sa kanya na kung hihilingin niya kay Lug, maaaring ipagkaloob nito ang kanyang buhay. Si Lug, sa kabilang banda, ay alam kung paano ang mga tao na katulad niya at itinaga ang kanyang kutsilyo sa kanyang lalamunan, pinatatigil ang kanyang masamang dila ng tuluyan. Ilang taon na ang lumipas, at si Lug ay 10 taong gulang na. Isang araw, siya at ang kanyang pamilya ay naglalakad sa merkado, kung saan lahat ay abala sa pagbebenta ng kanilang ani dahil malapit na ang taglamig. Habang nag-uusap ang mga lalaki, nakikipagkaibigan ang kanyang ina sa ilang mga babaeng nagbebenta. Sa kabilang dako, sinubukan ni Lug na makahanap ng sinuman na may kaunting mana sa kanila, ngunit nalaman niyang mas mahirap ito kaysa sa paghahanap ng karayom sa dayami. Dahil 8 taon na lang bago niya patayin ang bayani, parang kailangan niya ng katulong para tulungan siya. Sinusubukan niyang makahanap ng isang karaniwang tao na may kaunti ng mana sa loob nila na maaari niyang gamitin bilang kanyang tagapaglingkod. Kinabukasan, pumunta siya sa gubat para sa kanyang paminsang pangangaso. Habang tumitingin sa paligid, bigla siyang nakakarinig ng mga ungol at inilapit ang kanyang mga tainga sa lupa para marinig ang isang kawan ng mga lobo na humahabol sa biktima. Nagpasya siyang sundan ng tunog at posibleng kuhanin ang nakuha ng mga lobo. Nang makita niya sila, napagtanto niyang sinasalakay nila ang isang walang kalaban-laban at maruming batang babae. Isa sa mga lobo ang sinubukang atakihin siya, ngunit mabilis siyang nakapagbato ng palaso sa ulo nito. Pagkatapos, tumalon siya sa harap ng batang babae para protektahan siya. Upang magawa ito, binilang niya ang mga lobo at nagpasya na gagawin niyang isa sa mga pagsasanay ang pagkuha ng kanilang mga buhay. Bago gawin ito, ibinigay niya ang kanyang kagamitan sa batang babae at kinuha ang kanyang kutsilyo. Sa mga sandaling yon, isa sa mga lobo ang umatake sa kanya, ngunit mabilis niyang sinaksak ito sa leeg. Isa pang lobo ang sinubukang lumapit sa batang babae, ngunit tinadya kanya ito habang sabay na tumalon ang 2 pang mga lobo at hinawakan ang kanyang mga braso sa kanilang mga panga. Sa kabutihang palad, nagsusuot siya ng mga metal na kopeta at simpleng umiikot ang kanyang katawan para ipukpok ang mga ito sa lupa bago saktan ang huling lobo diretso sa ulo, sinasaktan silang lahat. Matapos silang maalis, bumalik siya sa babae at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya mag-isa sa gubat. Sa sandaling ito, natatakot siya at sinabi na siya ay naligaw lang at wala namang masamang intensyon.
Dagdag pa niya na ang kanyang pamilya ay napakayaman at hindi sila nagkaroon ng sapat na pagkain para sa lahat, kaya't itinaboy siya sa bahay at iniwan na para mamatay. Sabi niya nakakita siya ng mabait na estranghero na nagsabi sa kanya na ang Tuatha De Region, na siyang rehiyon kung saan namumuno ang pamilya ni Lug, ay napakayaman, kaya siya ay naglalakad sa mga gubat upang marating ito. Sa awa, ibinibigay ni Lug ang kanyang jacket at nagsisimulang magluto ng lugaw para sa kanya. Nang matapos na siya, ibinibigay niya ito sa kanya at sinasabing kumain siya ng dahan-dahan dahil kung kakainin niya ito ng masyadong mabilis, baka magsuka siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang tart at nagpasalamat habang kumakain ng mainit na pagkain na ginawa niya. Pagkatapos, ibinunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng Panginoon ng Tuatha De Region. Nang marinig ito, agad siyang lumiwanag at sinabing ito ay kamangha-mangha. Sabi ng isang Diyos sa kanya na magkakaroon siya ng kapalarang pagtatagpo. Napagtanto ni Lug na maaaring sinusubukan ng Diyosa na tulungan siya. Napansin niya mula pa sa simula nang makilala niya siya na siya ang perpektong katugma para sa papel ng kanyang katulong. Nag-alok siya na dalhin siya sa kanyang tahanan, hindi para sa masama, kundi para magkaroon siya ng matutulugan at hindi na kailangang maghanap ng pagkain. Gayunpaman, sinabi niya na ang tanging kailangan niyang gawin ay sundin ang kanyang mga utos sa lahat ng pagkakataon, ang ilan sa mga ito ay maaaring kasama ang pagpatay sa ibang tao. Matapos sabihin sa kanya ang lahat ng ito, pinapayagan niyang gawin niya ang huling desisyon. Nagtatanong kung gusto ba niyang sumama sa kanya o hindi. Sinamantala ang pagkakataon sa buhay, masaya siyang pumayag, sinabing wala nang ibang gusto sa kanya at siya lang ang nagsabi na kailangan siya. Lumipas ang 2 taon at ginaisang si Lug ni Tart, na ngayon ay talagang maganda na may kaakit-akit na hugis. Dahil sa kung gaano siya kasipag, gusto siya ng mga magulang niya. Gayunpaman, sa unang gabi na dinala niya siya sa bahay, sinabi ng kanyang ama na maaari lang niyang panatilihin siya sa 2 kondisyon. Kailangan niyang sanayin siya ng siya mismo at dapat niyang tiyakin na kung siya man ay magiging taksil sa kanila. Ipapadala siya upang makilala si Hades mismo. Matapos itong maalala, sinabi niyang magkita sila sa basement para sa isang routine check-up, ang parehong check-up na isinagawa ng kanyang ama sa kanya noong siya ay sinasanay. Pagkatapos utusan siyang magbigay ng stripang tease, sinuri niya ang kanyang katawan upang matiyak na siya ay umunlad sa pisikal. Matapos ipahayag na siya ay nasisiyahan sa kanyang progreso, lumingon siya upang umalis. Sa sandaling yun, sinubukan siyang atakihin gamit ang kutsilyo, ngunit madali siyang naipabagsak. Lumalabas na talagang magaling siya sa paghawak ng matitigas at matatalas na kagamitan. Well, ang tinutukoy ko ay mga kutsilyo. Gayon din, isang sandata na talagang magaling siya ay si Bat, pero ang problema ay ang si Bat ay hindi madali itago at masyadong bulky para sa isang pagpatay. Ito ang nagdudulot sa kanya na magpas siya na bibigyan siya ng ibang matibay na kagamitan na mahahawakan. Nang gabing yun, pumunta siya sa basement para hanapin siya na nagpa-practice ng kanyang kasanayan sa kutsilyo sa dummy. Gayunpaman, hindi niya ito maayos na hawakan at nahihiya siyang makita siya. Humihingi siya ng tawad sa pag-eensayo nang walang permiso niya, pero simpleng naglabas siya ng isang sibat na pwedeng i-fold sa maliit na sukat at may tatago. Masaya, naglalaro siya dito at ginagamit ito sa dummy, madaling natatamaan ang kanyang target sa tuwing. Nagagawa pa niyang sirain ito ng tuluyan at pinasalamatan siya para sa bagong tool na ito. Pagkatapos, ang dalawa ay pumunta sa kama para sa gabi. Kinabukasan, pumunta si Lug sa palengke at minamahal siya ng mga tao, dahil gusto nilang bigyan siya ng napakaraming regalo na pagbalik niya sa kanyang lugar. Puno na ng mga prutas at gulay mula sa mga bukirin ng lokal na tao ang kanyang karwahe. Bumalik siya sa kanyang lugar at tiningnan ang kanyang imbakan ng mga batong malayo, at natutunan niyang paano i-produce ang sarili, kahit na tumatanggi si Deer na sabihin kung paano. Punuin ang mga ito ng mana, inilalagayan niya ito sa isang bag upang gamitin bilang granadang pangkamay laban sa bayani. Biglang sabi ni Tart na tinatawag siya ng kanyang ama, na humiling na bumaba siya sa silid pagsanayan. Nang makarating siya roon, tinanong siya ng kanyang ama tungkol sa mga kakayahan ni Tart at siya ay sumagot, na sinabing sinanay niya ito sa isang antas kung saan kasing lakas na ito ng mga extended members ng Tuatha De family. Pagkatapos, tinanong niya si Lug kung maaari ba silang magtiwala sa kanya dahil may hinala siya na maaaring ipinadala si Tart ng isang spy organization upang magnakaw mga lihim ng kanilang pamilya.
Ngunit, sumagot si Lug na siya ay nagmamasid sa kanya sa mga nakaraang taon at pinagmamasdan ang kanyang mga galaw, na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na hindi siya especially iya. Pinatitiyak niya sa kanyang ama na kung siya ay especially iya, papatayin niya ito. Sa pagkakataong yun, sumagot ang kanyang ama na kahit siya ay naniniwala na hindi siya especially iya at tiyak na ito ay gawa ng Diyos na ganito ang nangyari. Ipinahayag niya na si Lug ay malakas at sapat na matanda upang kunin ang kanyang huling pagsusulit para maging mamamatay tao. Tinanong niya si Lug kung handa siya at sumagot ito na siya ay handa. Kaya, sinabi ng kanyang ama sa kanya, lalabas bilang kanyang unang pagsubok ay makipaglaban sa kanya sa isang laban na isa-isang. Nagbihis si Lug at lumabas. Pagkatapos, pumasok ang dalawa sa gubat upang magsimula. Sa puntong ito, naniniwala si Lug na siya ang may kalamangan dahil hindi lang siya may kaalaman tungkol sa pagpatay mula sa kanyang kasalukuyang buhay, kundi mayroon din siyang kasanayan at karanasan mula sa kanyang nakaraang buhay. Umaakyat siya sa isang puno nang bigla siyang pasabog ng mga palaso ng kanyang tatay. Sa kabutihang palad, naiwasan niya ang mga ito at tumalon mula sa puno upang hanapin ang kanyang dad, na muli siyang pinapana ng crossbow. Muli, nakaiwas siya at nagtalo ng kutsilyo sa kanya, na nakuha ng kanyang ama. Bilang ganti, sinubukan niyang hiwain si Lug gamit ang kutsilyo, pero nakaiwas ito at sinubukang sipain siya, pero mabilis ang sagot ng kanyang ama. Nahawakan niya ang binti ni Lug bago nabali ang isa sa mga buto. Mabilis na sinipa ni Lug siya palayo at tumalon sa mga palumpong, kung saan mabilis niyang naisaayos ang kanyang mga buto gamit ang kanyang kamanghamanghang magic sa pagpapagaling. Tumakbo siya pababa ng burol kung saan nagtakbo ng bitag ang kanyang tatay at matagumpay na nakaiwas sa bitag, pero agad siyang inatake ng kanyang ama. Sino ang nagtutulak sa kanya na lumaban ng mas matindi? Habang sinusubukang pigilan ni Lug ang kanyang mga atake, nahawakan niya ang isa sa mga kamay ng kanyang ama at sinipa siya sa tadyang, pinilit siyang umatras sa gubat. Hindi nagtagal, siya ay nag-charge pabalik upang salubungin si Lug, na nauna nang nahulaan ang galaw ng kanyang ama. Dahil dito, nakaiwas siya sa atake ng kanyang ama, kahit na siya ay nataman sa balikat. Hindi pa nawawala ang pag-asa, dahil nakapaglagay din si Lug ng kanyang talam sa lalamunan ng kanyang ama, tinatapos ang laban sa tagumpay. Ang dalawa ay bumalik mula sa gubat upang makita si Tart na naghahanda ng tsaa para sa kanila. Sa susunod, ang kanyang ama ay ginagamot ang kanyang sugat habang sinasabi sa kanya na naituro na niya ang lahat ng maaari niyang ituro, at ngayon ay panahon na upang maranasan niya ang mga pagpatay ng personal. Dinadala niya si Lug sa Isakay, isang piraso ng mamahaling S*T na gumagamit ng kanyang posisyon para abusuhin ang mga babae. Pagkatapos ng matagumpay na misyon, ang dalawa ay tumalon mula sa bintana. Noong gabing yun, naglibot sila na nag-aalok ng mga lason sa anyo ng mga pampalubag loob sa ilang mga mayayamang asong ulol. Habang sinusunog nila ang isa sa kanila, pinapakita nilang mga aksidente ang iba upang hindi ito matrace pabalik sa pamilyang Tuatade. Kinabukasan, inaayos ng ama ni Lug na dalhin siya upang gamutin ng isang mayamang maharlika na may sakit. Sa kanilang pag-uwi, sinabi ng kanyang ama ang plano na ipadala siya sa ibang bayan upang mamuhay sa ilalim ng pekeng pagkakakilanlan bilang illegitimate na anak ng isang sikat na mangangalakal. Inutusan si Lug na manatili ng 2 taon kasama nila at ipakilala ang kanyang sarili bilang isang napakagaling na mangangalakal, na makakatulong sa kanilang layunin sa mga susunod na pagpaslang. Ito ay dahil sa ang mga maharlika ay minsang nag-iimbita ng mga taksil sa kanilang mga tahanan, at madalas, hindi man lang sila nasesuri ng seguridad. Nang marinig ito, pumayag si Lug. Bilang karangalan sa kanya, nagdaos ang kanyang ama ng isang malaking salo-salo kasama ang lahat ng kanyang. Dumating ang mga miyembro ng pinalawak na pamilya. Doon, ipinagmamalaki ng kanyang ama na siya ang pinakabatang miyembro sa kasaysayan ng kanilang pamilya na pumasa sa huling pagsusulit. Pagkatapos, inihayag niya na si Lug ang magiging bagong pinuno ng pamilya pagkatapos ng kanyang pagkamatay, na tila nakakainis sa ilan sa mga miyembro ng pamilya. Isa sa kanila ang naghagis ng baso ng alak kay Lug, na mabilis itong nahuli. Ang pangit na hanggal ay tumangging kilalanin ng sinumang mas bata sa kanya na maging pinuno ng pamilya at gustong haminin si Lug sa laban. Alam ng ama ni Lug kung gaano kalakas ang kanyang anak, kaya pumayag siya. Gayunpaman, bago pa makapag-blink si Lug ay lumitaw sa likod niya na may kutsilyo sa kanyang leeg. Tinapos ang laban sa isang iglap.
Sa puntong ito, ang Hangul na idiota ay halos umihi sa kanyang pantalon. Bago umalis upang simulan ang kanyang bagong buhay, tinawag ni Lug ang kanyang Hangul na pinsan at kinilala ang kanyang lakas. Inaalok niya itong gawing kanyang kasamahan, nangangako na siguraduhin siya ay tratuhin ng mabuti. Kahit na parang ayaw ng Hangul sa simula, pumayag din siya sa mga kondisyon ni Lug. Sa mga sandaling yon, ibinigay ni Lug sa kanya ang isang magandang titanium na espada bilang regalo at umalis. Kinabukasan, nag-empake si Lug ng kanyang kagamitan at, kasama si Targ, pumasok sa karwahe papunta sa bagong lungsod, kung saan siya ay magsisimula ng kanyang buhay bilang anak ng isang mangangalakal at tatawagin siyang Ilig. Sa kalaunan, dumating si Lug sa bagong bayan at nanirahan sa kanyang bagong tahanan. Ang bayan na ito ay isa sa mga pinakanasasabing rehiyon ng kaharian dahil sa kalakalan nito. Upang masimulan ang kanyang bagong pagkakakilanlan bilang Ilig, agad niyang itinago ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng pagpapapalit ng kanyang buhok mula pilak patungong itim. Naglagay din siya ng salamin sa mata, na tumulong sa kanya na magkaroon ng ganap na ibang pagkatao. Isang araw, nalaman niya ang tungkol sa isang bahay ampon sa lugar na ito. Isang tao na nagtutulak ng mga batang babae sa mga mayayamang maharlika at nalaman na mayroon silang isang karaniwang batang babae na marunong gumamit ng mahika. Dahil dito, pinuntahan niya ang ampunan. Nang makarating siya roon, nakasalubong niya ang isang magandang batang babae na may asul na buhok na umiiyak na may itak sa kanyang kamay habang siya ay malapit ng sirain ang kanyang mukha. Ito ay dahil akala niya na kung mayroon siyang pangit na mukha, hindi siya bibilhin at abusuhin ng mga tao. Nang makita siya sa ganitong kalagayan, hinawakan ni Lug ang kanyang kamay at tinanong siyang huminto. Sa napakabait na paraan, sinabi niya sa kanya na dapat siyang ngumiti ng higit dahil mas maganda siya kapag siya ay ngumingiti. Makalipas ang kaunti, nakilala niya ang may-ari ng orpanato, isang pangit na mataba na nagpapakita sa kanya ng ilang mga babae. Tinitingnan ng mga ito ng mabuti. Napagtanto niya na ang babae na may asul na buhok ang tanging may mana at sinabi niya sa may-ari na bibilhin niya ito. Ipinaalam ng may-ari sa kanya na ang pangalan niya ay Maha at siya ay isang espesyal na babae, kaya sisingilin siya ng triple ng normal na presyo. Pero walang problema ang pera para kay Lug dahil si Jeff Bezos ay walang laban sa kanya. Matapos niyang ibigay ang pera, ipinaalam ng may-ari sa kanya na kailangan niyang ihanda at linisin siya. Kaya dapat bumalik si Lug sa loob ng 3 araw. Lahat ito ay para makakuha siya ng pagkakataong makapag-ehersisyo kasama siya. Sa sandaling ito, si Maha ay mukhang natatakot pero hindi makapagsalita dahil ito ay magiging panganib sa kanya at sa ibang mga babae. Bago umalis si Lug, sinabi niya sa malaking tao na huwag hawakan si Maha dahil isa na siyang miyembro ng kanyang pamilya. Gayunpaman, may ibang plano ang mataba dahil gusto niyang ipakita siya ng ilang beses para kumita ng extra. Nang gabing yun, pinaliguan siya at isinakay sa karuwahe papunta sa mansyon ng isang maharlika. Sa daan, naaalala ni Maha kung gaano kabait si Lug sa kanya nang una silang magkita at determinado siyang ipakita ang kanyang sarili sa kanya bilang isang dalaga. Pagkakataon, nakatakas siya mula sa karuwahe at tumakbo papasok sa gubat. Isa sa mga gwardya ng mataba, gayunpaman, ay may mana din. Nahabol siya nito at hinawakan siya mula sa likod, sa eksaktong oras na siya ay mag-e-explore ng ilang balangkas kasama siya. Dumating si Lug at pinigilan siya sa lupa. Dumating ang mataba sa lugar at nagulat nang makita si Lug doon. Sinabi niya dito na dapat niya sanang dalhin siya 3 araw pagkatapos at nagtatanong kung bakit siya nandito. Ngunit sinabi ni Lug na naisip niya na ang bastardo ang pinakamabigat at pinakamapangit na tambak ng S** na naglakad kailanman sa mundo. Galit na inutusan ng mataba ang kanyang mga turista. Nagtataka si Lug sa kwento ni Maha habang patuloy ang laban. Sa likod niya, nagpanik ang mga kasamahan ng Fatty at nagtatakbuhan. Si Maha ay nagpatuloy sa pagsasalita, sinasabi na kahit na mahirap ang kanilang buhay, nagkaroon sila ng mga pangarap at umaasa na makaalis sa lugar na iyon. Sa gitna ng gulo, palagi silang nagtutulungan upang makatawid, pero ngayon, tila bumabalik ang takot at pagkabigo. Mga turista, kahit na hindi ito nagpasikat sa kanila, masaya at kontento sila sa kanilang buhay. Sa kasamaang palad, isang araw, sinalakay sila ng mga tauhan ng mataba nang walang babala. Bilang nag-iisang may mana, sinubukan ni Maha na pigilan sila. Pero napakabigat ng kanilang laki at dinala sila pabalik sa ulilang bahay,
kung saan sila itinapon sa isang silid at binigyan ng mga gulay upang pagkunan ng pagkain sa loob ng isang linggo. Habang tumatanda ang mga babae, nagsimula ng ipagbinte ng mataba ang mga babae isa-isa sa ilang mga maharlika, na hindi maayos ang pagtrato sa kanila. Patuloy itong nangyayari sa halos lahat ng mga babae at ang kahihiyan. Dahil dito, isa sa mga babae ang ginamitan ng pang-ani sa kanyang sariling mukha, umaasang ang peklat ay magpapahirap sa kanya na mahuli. Upang makuha ang mga maharlika, nagbabalat si Tart bilang isa sa mga babae at sa sandaling ang isang maharlika ay nasa gitna ng usapan, siya ay nahuli. Sa ulunan ng ampunan, inayos ni Lug ang mukha ng takot na babae at dinala si Maha sa kanya upang magsimula ng bagong buhay. Lumipas ang mga buwan mula nang kunin ni Lug si Maha sa kanyang pangangalaga at marami na siyang magagandang nagawa para sa kanyang bagong pamilihan. Sinabi ni Lord Bowler, ang bagong ama ni Lug, na inalagaan na niya ang lahat. Ang mga papeles at matagumpay at legal na naampun si Maha bilang kanyang nakababatang kapatid. Masaya si Lug sa impormasyong ito dahil makakatulong ito sa kanya na makatrabaho si Maha nang hindi nagdududa ang sinuman. Nang maglaon, dinala siya ni Lord Bowler sa isang silid, kung saan ipinakita niya ang plano para sa isang tindahan sa isang malaking interseksyon ng lungsod. Sinasabi niyang nagbukas siya ng tindahan ng alak ilang panahon na ang nakalipas, ngunit nabigo ito ng tuluyan, kaya't napilitang isara ito. Gusto niyang ipasa ito kay Lug, dahil naniniwala siyang siya lamang ang makapagbibigay ng bagong buhay dito. Mukhang nag-aalinlangan si Lug ngunit pumayag pa rin at bumalik sa kanyang lugar, kung saan parehong inihanda ni Tart at Maha ang isang magandang hapunan para sa kanya. Kain silang tatlo ng hapunan bago niya sabihin sa kanila ang kanyang mga plano. Ipinaalam niya sa kanila na siya ay inatasan na pangasiwaan ng isang tindahan at kailangan niyang gamitin ito para mapalakas ang kanyang layunin na patayin ang bayani ng mas mahusay hanggat maaari. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag na ang unang layunin ng tindahan ay makagawa ng maraming pera hanggat maaari, dahil ito ay magreresulta sa hindi pagsasara ng tindahan sa malapit na hinaharap. Ang pangalawang layunin ay magbenta ng bagay na kawili-wili sa mga maharlika upang makalapit sila sa sila. Ang dalawang babae ay nagtatanong sa kanya kung mayroon siyang naiisip, at sinasabi niya sa kanila ang kanyang mga plano na magbenta ng mga kosmetiko at candy sa kanyang tindahan. Naniniwala siya na ito ay magiging lalo na para sa mga marangal na babae. Gayunpaman, gusto niyang malaman kung paano siya balak makapasok sa merkado ng kosmetiko dahil puno na ito. Sa sandaling ito, napagtanto ni Lug na maaari itong maging problema, pero sinasabi niya sa kanya na may plano siya na kanyang i-reveal. Kinabukasan, handa na si Lug na ibahagi ang kanyang plano kay Lord Bowler at sa kanyang asawa, na tila galit kay Lug dahil naniniwala siya na siya ay bastardo na anak ng kanyang asawa. Tinakpan niya ang kanyang mukha sa isang kakaibang dahilan, na marahil ay malalaman namin. Sa puntong yun, sinabi ni Lug sa kanila ang kanyang mga plano na gumawa ng isang bagay na hindi makikipagkumpetensya sa kasalukuyang mga kosmetiko, kundi sa halip ay magkokomplemento sa mga kosmetikong binibenta. Sinabi niya sa kanila kung paano nakakainis ilagay ang makeup at kung paano ito sobrang nagpapadry ng balat kapag tinanggal mo ito sa katapusan ng araw. Ang produkto na nais niyang ibenta ay isang espesyal na kosmetiko na kayang tuluyang mawala ang problemang yun sa wakas. Ang produktong ito ay isang moisturizer na hindi pa nga naimbento sa mundong ito. Upang subukan ito, ang kanyang masamang madrasta ay kumuha ng bote at naglagay ng kaunti sa likod ng kanyang kamay. Nagulat siya sa kung gaano kakinis ang pakiramdam ng kanyang balat. Sa sandaling ito, nagpasya siyang tanggalin ang kanyang face mask upang subukan ito sa kanyang mukha. Doon, napagtanto namin ang dahilan kung bakit niya tinatakpan ang kanyang mukha, at malinaw na ito ay napakapangit. Naglagay siya ng kaunti at natuwa siya nang makita niyang malambot ang kanyang balat. Upang higit pang ipakita ang bisa ng produkto, sinabi ni Lug na subukan niyang magtakip ng makeup dito, kaya't ginawa niya at labis ang kanyang tuwa sa kung gaano kadali maglagay ng makeup sa moisturizer. Nais malaman ni Lug kung gusto ba niya ito, at agad siyang sumagot na kinasusuklaman niya ang kanyang buhay. Pero gusto niya ang moisturizer, nakikita ang kasiyahan ng kanyang asawa. Tinanong ni Lord Bowler kung maaari ba niyang ibahagi ito sa ilan sa kanyang mga kaibigan at pagkatapos ay tinanong si Lug kung gaano karami ang kanyang maipaproduce sa isang linggo. Sumagot si Lug na siya lamang ang makakapag-produce nito sa ngayon, kaya't aabot ito sa mga 200 bote.
Nais nitong dagdagan ang bilang na ito, sinabi ni Lord Bowler na mag-hire siya ng mas maraming tao. Pero sinabi niya sa kanya na kung mag-hire sila ng mga tao sa ngayon, maraming kaaway na kumpanya ang maaaring subukang nakawin ang lihim sa likod ng formula at suhulan ang mga manggagawa para dito. Napagtanto na tama si Lug, tinanong ni Lord Bowler siya kung gaano katagal ang aabutin para sa mass production, at sumagot si Lug na maaari itong magawa sa katapusan ng buwan. Gayunpaman, sinabi niya kay Lord Bowler na ang kosmetiko na ito ay nangangailangan ng isang espesyal na sangkap na maaari lamang gawin sa Tuatha Dé region. Nang marinig ito, walang tutol si Lord Bowler at pinayagan si Lug na gawin ang gusto niya. Sa kanilang daan pauwi, ipinahayag niya kay Tart na sinigurado niyang isama. Isang napakamasidhing substansya na tanging matatagpuan lamang sa Tuatha Dé region kaya't hindi basta-basta itatapon ni Lord Bowler. Sinasabi niya na magdadala ito ng mas maraming pera sa Tuatha Dé region, na magiging tanging supplier. Ilang buwan pagkatapos matagumpay na naitatag ni Lug ang negosyong ito bilang Ilog Bowler, ang moisturizer ay agad na sumikat, at marami ang mga kababaihan na dumagsa araw-araw upang bumili ng maraming moisturizer hanggat maaari. Dahil sa kasalukuyan ay hindi gaanong mayroon, nagtakda siya ng limitasyon na 2 bote bawat customer. Ginawa rin niyang manager ng tindahan si Maha, at siya ay nagtapos. Inuupahan ang buong grupo ng mga batang babae na kasama niya sa orphanage na makatrabaho siya. Nakasalo sina Tart at Lug at nasaksihan kung paano maayos at walang kahirap-hirap na pinapatakbo ang buong tindahan. Mukhang natutuwa siya na pinayagan si Maha na kunin ang kanyang mga kaibigan dahil sila ay nanatili sa kanya sa buong buhay nila at, bilang dagdag, sila ay napakabata at magaganda, na isang kailangan para sa isang cosmetic shop. Tulad ng inaasahan, sinusubukan ng kanilang mga kakumpetensyang kumpanya na makuha ang formula ng moisturizer. Habang sinusubukan nilang patunayan ang kanilang mga manggagawa, hindi nila alam ang tungkol sa lihim na sangkap, na nagmumula sa rehiyon ng Tuatha Dé. Natutuwa si Lug na marinig ito at sinasabi kay Tart na panatilihin ang seguridad dahil hindi nila maaring ipagsapalaran na malaman ng ibang tao ang tungkol sa formula ng masyadong mabilis. Nang gabing yun, habang sinusubukan niyang matulog, napagtanto niyang may pumasok sa kanyang bahay at gumagapang sa kisame patungo sa kanyang silid. Napagtanto din niyang ito ay dapat isang napakataas na antas ng especially iya dahil nagawa nitong itago ang kanyang presensya hanggang sa talaga na siyang malapit, habang siya ay bumangon at magtuturo sa sinungaling ng 1,000 paraan para mamatay. Binuksan ni Tart ang pinto ng silid at ginamit ang kanyang sibat upang tagan ang kisame. Sinasabi niya kay Lug na hindi siya kailangang mag-alala dahil naglagay siya ng neurotoxin sa dulo ng sibat para paralisahin ang especially iya. Si Naha ay nasa kisame rin. Bumaba siya upang ipaalam sa kanila na matagumpay na nahuli ang especially iya. Dinala nila siya sa mga piitan, kung saan nakakita ang 2 babae ng kanyang Magnus pagkatapos nilang habarin siya. Pagkatapos, sinimulan nilang pahirapan siya para makakuha ng anumang impormasyon tungkol sa kung sino ang nagsugo sa kanya kapalit ng kanyang buhay, kahit na hindi nila plano na pakawalan siya. Kinabukasan, naghahanda si Lug na umalis patungo sa kalapit na kaharian, kung saan matatagpuan si Daya. Nangako siyang makikita siya 1 beses sa bawat buwan. Dahil wala ang kanilang Ginoo, nagpa siya ang 2 babae na magdaos ng masarap na pagkain. Pagdating sa kaharian, si Lug ay lumipad diretso sa kwarto ni Daya sa pamamagitan ng kanyang bintana, at siya ay labis na nasasabik na makita siya. Inabot niya kay Lug ang isang bante ng mga papel na puno ng mga bagong spells na siya mismo ang lumikha. Isang partikular na spell ang pumukaw sa atensyon ni Lug habang hinihiling niya na subukan ito upang makita niya. Sa spell na ito, nagagawa niyang baligtarin ang gravity ng anumang bagay na nais niya, na labis na nagulat kay Lug. Matapos mag-usap ang dalawa ng sandali, habang ibinibigay ni Lug sa kanya ang isang kahon ng tsokolate na kanyang nilikha, at walang kaalaman si Daya kung ano ito dahil hindi pa naimbento ang tsokolate sa mundong ito. Para sa kanya, ang tsokolate ay mukhang mga piraso ng dumi. Gayunpaman, sinabi ni Lug na subukan niya ito, at pagkatapos niyang matikman, nagustuhan niya ito. Dahil dito, pinagawa niya si Lug na mangako na magdadala siya sa kanya ng marami pa sa susunod na buwan kapag bumisita siya sa kanya. Matapos pumayag dito, naglaan ang dalawa ng kaunting oras para makipag-usap, magbasa, at magpraktis ng mahika. Sa paglapit ng katapusan ng mga araw, naghahanda na si Lug na umalis, kaya't nagpaalam sila, at siya.
umuwi upang makatagpo kina Tart at Maha. Ilang araw ang lumipas, si Lug ay nakaupo sa isang bukas na espasyo umiinom ng tsaa na ginawa niya. Natamo na niya ang tagumpay sa buhay. Tinitingnan niya kung gaano kalaki ang lumago ng kanyang negosyo sa kosmetiko. Gayunpaman, sa sandaling yun, dumating si Tart mula sa kanyang misyon at masaya siyang makita ang kanyang guro na nasa mabuting kalusugan. Ibinigay niya ang mga premyo ng digmaan na dinala niya, at ito ay mga butones ng damit ng mga kalalakihang napatay niya. Sinabi ni Lug sa kanya na narinig niya ang mga ulat tungkol sa galing niya sa larangan ng labanan na binigyan pa siya ng palayaw, na medyo nakakahiya para sa kanya. Si Lug ay nagkaroon ng pinapadala siya sa mga larangan ng labanan para makakuha ng karanasan habang iiwanan niya si Maha sa kanya para matutong humawak ng impormasyon at pera sa pamamagitan ng pamamahala sa cosmetic store, brand na kilala at isa sa mga pinakamahusay sa syudad. Dahil dito, nakakakuha siya ng koneksyon sa mga maharlika at naimbitahan na kumain kasama nila sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanilang mga salo-salo. Sa kasamaang palad, malapit na itong matapos dahil kailangan niyang bumalik sa kanyang kaharian. Sa gabi, nagkaroon ng pulong si Lug kung saan sinabi niyang iiwanan siya na namahala sa cosmetic store habang siya ay wala. Nangangako siyang gagawin ng isang mahusay na trabaho sa pagpapalawak ng brand sa mga kalapit na bayan, at nakakahanap siya ng magandang lokasyon para sa kanilang bibilhin at nagpatuloy siyang ipakita kay Lug ang isang mapa. Habang tinitingnan ang mapa, napagtanto ni Lug na ang shop na sinusubukang bilhin ni Maha ay talagang pag-aari ng kanyang ama, na isang negosyante na nagmamay-ari ng isang tanyag na kumpanya sa kalakalan. Sa kasamaang palad, siya ay nagtaksil ng kanang kamay ng kumpanya, na pumatay sa kanya at sa kanyang asawa at bumihag sa kumpanya, na nag-iwan kay Maha ng walang ibang pagpipilian kundi tumakas mula sa bahay at mapadpad sa Miltia dahil alam niya na ang kanyang buhay ay nasa panganib din. Nang matanto ito, Lug ay naniniwala na sinusubukan niyang ibalik ang kanya at gumanti sa taong pumatay sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, upang suportahan siya, sinabi ni Lug na gawin niya ang anumang gusto niya dahil naniniwala siya sa kanya, na labis na nagpapasaya sa kanya at nangako siyang gampanan ang napakahalagang trabaho. Sa sandaling yun, dumating ang mga kaibigan ni Maya sa silid at inabot sa kanya ang isang gift bag na naglalaman ng magandang at bihirang herbal tea. Sinabi nila na ito ay kanilang munting paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga para sa ginawa niya para sa kanila at pinasalamatan siya sa pag-aalaga sa kanila at pag-aalaga sa kanila. Binigyan din nila, salo-salo ang kanilang pamamaalam sa kanyang paglalakbay pabalik sa kanyang tahanan at umaasa siyang bibisita siya sa kanila paminsan-minsan. Ipinapakita ni Lug ang kanyang pagpapahalaga at nangangako na hindi sila malilimutan, kahit saan siya magpunta. Kinabukasan ng umaga, habang tumutulong si Maha kay Lug na maglinis para sa paglalakbay, natutuklasan niya ang natural na kulay ng buhok nito at humahanga siya nang si Tart ay magbihis din upang makasama siya. Sa wakas, oras na upang umuwi habang sumasakay sina Lug at Tart sa karwahe at nagpaalam kay Maha. Sa kanilang daan, bigla silang nakalibutan ng ilang halimaw na lobo, na napansin ni Lug sa pamamagitan ng pagdama sa mana. Ang dalawa ay nakakakuha ng lumabas sa karwahe at sabihan ng tagadala na magtago. Si Tart ay kusang loob na pumatay sa mga halimaw bilang paraan ng pagpapakita sa kanya kung gaano na siya kagaling, at sa isang iglap, nagawa niyang patayin ang lahat. Nakita ito ni Lug at pinuri siya sa mahusay na pagkakagawa, ngunit sa kanyang isip ay sinasabi na, ngayon na tila ang mga halimaw ay pumapasok na sa mga pamayanan ng tao, nangangahulugan ito na malapit ng lumitaw ang demonyong Panginoon. Gayunpaman, bumalik sila sa karwahe para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Di nagtagal, dumating sila sa bukirin ng kanyang rehiyon, kung saan nagpasya si Lug na bisitahin ang mga magsasaka, at sila ay labis na natutuwa na nandyan siya sa kanilang piling. Pinasalamatan nila siya para sa pagtulong sa kanila kahit na siya ay wala at sa pagbalik sa kanila pagkatapos ng mahabang panahon, habang binibigyan siya ng basket ng mga masusustansyang gulay na kanyang pinasasalamatan. Pagdating sa bahay, ang kanyang ina ang bumati sa kanila, habang masaya siyang niyayakap ng mahigpit at naamoy siya, na nagpasama ng pakiramdam sa kanya. Gayunpaman, tinanong niya ang kanyang ama, at sinabi sa kanya na magkita sila sa kanyang silid-aralan. Pagdating doon, abala ang kanyang ama sa pagsusulat ng ilang bagay, ngunit nakapagpuri na siya ay isang adulto na, at siya rin ay ipinamamalaki na nakapagsimula ng isang brand tulad ng Orna sa tulong ni Baller.
Inaalok ng kanyang ama ang isang upuan at sinasabi sa kanya na binisita siya ni Bowler ilang araw na ang nakalipas upang pag-isipan muli ang pagpili ni Lug na maging isang mamamatay tao sa halip na isang mangangalakal. Ito ay dahil nais ni Bowler na tulungan siya ni Lug sa negosyo, at sinasabi ng kanyang ama na hindi niya siya pipigilan kahit ano pa man ang desisyon na gawin niya. Nang marinig ito, sinabi ni Lug sa kanyang ama na hindi niya ititigil ang pagiging mamamatay tao dahil pumunta lamang siya sa Milchu bilang isang mangangalakal upang matutong maging mas magaling na mamamatay tao. Ngunit, mukhang sumasang-ayon ang kanyang ama sa ideya ni Bowler at sinisikap na payuhan siya na sundin ang payo dahil siya hindi pa siya kailanman pumatay ng tao. Iminungkahi niyang mas mabuti kung aalis na siya at mamumuhay ng nakatago sakaling may mangyari sa pamilya ng Tuatha Dei. Ngunit sinabi ni Lug sa kanyang ama na pinili niyang manatili at maging isang mamamatay tao, kaya kailangan niyang panatilihin ang kapayapaan sa kahariang ito, na makakaapekto rin sa kapayapaan ng kalapit na kaharian tulad ng Milchu, kung saan nakilala niya ang mga tao at nais niyang protektahan sila. Iniisip din niya sa kanyang sarili na kahit nabigyan siya ng trabaho upang pumatay ng tao, kailangan niyang gumawa ng mga desisyon tungkol sa kung gagawin ito o hindi tulad ng sa kanyang nakaraang buhay. Binanggit niya na siya ay nai-inlove kay Daya at gustong makituluyan sa kanya, pero hindi niya ito magagawa kung siya ay magiging mangangalakal dahil siya ay isang aristokrata. Kaya, kailangan niyang manatiling aristokrata. Nang marinig ito, tumawa ang kanyang ama sa kanya at sinabi na dapat siyang maging isang aristokratikong mamamatay tao at nagpa siya na ibigay sa kanya ang kanyang pinakamainam na trabaho. Ang trabaho ay may kinalaman sa pagpatay sa isang maharlika na nag-smuggle ng droga sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga lihim ng militar kapalit nito, at ito ay nagdudulot ng pagdurusa sa mga tao. Kaya, kailangan siyang alisin mula sa kaharian sa lalong madaling panahon. Sinabi rin ng kanyang ama na iiwan siya sa ganap na kontrol sa trabahong ito, at siniguro ni Lug na gagawin niya itong perpekto. Nang sumunod na gabi, sinabi ni Lug kay Tart tungkol sa misyon, na pumatay kay Count Vencor, isang maharlikang nagbebenta ng droga. Pagkatapos, isinulat niya ang mga nakakode na mensahe tungkol sa misyon sa papel at ikinabat ito sa mga binti ng pigeon. Ipapadala ito kay Maha para malaman niya ang higit pa tungkol sa count na ito at sa kanyang sambahayan. Kinabukasan ng umaga, ang kanyang ina ang unang tao na nakita niya sa kanyang kwarto, na nakagambala sa kanya para tingnan ang Magnum juice. Sinabi ni Tart sa kanya, pero pinipilit siyang umalis. Pagkatapos ng agahan that day, tinawag siya ng kanyang ina at ipinakita ang mga larawan ng magaganda at batang babae na napili nilang maging asawa niya, na dapat niyang pagpilian at bigyan ng mga apo. Gayunpaman, tumanggi si Lug, na nagpasabi sa kanya kung nais ni Thedey na maging ina ng kanyang mga apo, na nahihiyang tinanggap kung yun ang nais ni Lug, pero ayaw ito ni Lug. Sa gabi, naghahanda sina Lug at Tart para sa kanilang misyon at tumakbo patungo sa masamang lungsod ng Kandy, Paisar, matapos tumakbo ng matagal at umaga na ngayon. Makikita na nila ang syudad ng malapitan. At sinabi ni Lug sa kanya na ito ang pangalawang pinakamalaking bayan ng mangangalakal pagkatapos ng Milkview. Nagpasya silang pumasok sa syudad, kung saan marami silang nakita na sugatang sundalo na humihingi ng tulong sa kalye. At ito ay dahil sa makasariling ugali ni Vencor na nagbenta ng mga lihim ng militar sa kanyang mga kasosyo sa krimen kapalit ng droga. Habang naglalakad sa madilim na eskinita, lumapit sa kanila ang isang batang babae at nag-alok na magbenta ng ilang jam na gawa sa gooseberry, na nagbigay ng hinala kay Lug. Ibinigay niya ito kay Tart para tikman nila, at nagpa siya ang dalawa na magpanggap maging magkasintahan. Dahil sa pagdududa ni Lug, nagpa siya siyang tikman ang jam, ngunit napagtanto na may kasama itong droga. Agad na humarap si Lug sa babae upang ipagtapat ang kanyang maling ginawa at sinira ang kanyang basket ng mga jam jar sa lupa. Sa mga sandaling yun, dumating ang apat na mga siraulong lalaki sa harap nila. Agad na sinalakay ni Tart at Lug ang mga lalaki at napatumba sila ng mabilis. Nagpasya silang tanungin ang babae kung bakit siya naghahanap ng ganitong jam, kaya dinala niya sila sa isang bahay, kung saan nung binuksan niya, ipinakita niya ang kanyang ina, na ngayon ay sobrang nalululong sa droga, nakaupo sa sulok ng silid. Nang makita ang kanyang anak na babae, ang babae ay nagmamadali papunta sa dalaga at humihingi ng droga, na sinabi ng dalaga na hindi niya makuha, at galit na itinulak ng babae ang dalaga sa lupa. Nang makita ito, agad na pinigilan ni Lug ang babae sa lupa at tumulong na maalis ang epekto ng droga sa kanya,
na naging sanhi para siya ay mawalan ng malay habang tumatakbo ang batang dalaga upang tingnan siya. Ngunit sinabi ni Lug kay Tart na hindi na kailangan ng katawan ng babae ang droga, ngunit ang kanyang mental na pagdepende ay ibang bagay, at umalis sila pabalik kay Alvin. Pagdating sa bahay, sila ay muling sinalubong ng ina ni Lug na bagong nakakuha ng ilang cosmetics mula sa kumpanya ng kanyang anak, Orna. Samantala, nagpadala si Maha ng liham pabalik kasama ang mga cosmetics, sinasabi sa kanya na ang Count ang namamahala sa krimen at kung ano ang ginagawa ng Dr. G na binibente nito sa katawan, pero hindi siya maaaring parusahan dahil may suporta siya mula sa mas mataas na ranggong mga maharlika. Matapos mabasa ang lahat ng ito, higit na determinado si Lug na ipaghiganti siya sa kanyang krimen gamit ang kanyang sinumpaang buhay dahil sinabi rin sa kanya ni Maha kung paano sila makakapasok sa kanyang bahay. Kinabukasan, nagkita sina Lug at Maha upang simulan ang kanilang paglalakbay patungong Vincor sa isang kalisya. Sinabi niya sa kanya na namimiss siya matapos 10 araw na siyang umalis sa kanila, at sinasabi rin kung paano gustong magkaroon ng kwento ang mga babae kasama siya. Pero pinili niyang maging kaawa-awang talunan sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa kanila. Sinabi niya kay Maha na nakikita lang niya sila bilang pamilya at wala nang higit pa dahil siya ay in love lamang kay Daya. Sa wakas, narating nila ang kanilang destinasyon, na tahanan ni Count Vincor. Ngunit, sinalubong sila ng asawang si Count Vincor, na mukhang labis na masaya na nandyan sila. Inaanyayahan sila niyang pumasok sa bahay, kung saan sinimulan niyang subukan ang produkto. Gustong-gusto niya ang produkto, pero nagtatanong kung bakit siya ang inuna nilang patastingan ng produkto. Bumanggit si Lug na, ang kanyang asawa ay may higit na momentum kaysa sa ibang mga maharlika, na ginagawang pinakamahusay na tauhan ang kanyang asawa upang subukan muna ang kanilang mga produkto, dahil maraming mga babae ang titingin sa kanya. Nang marinig ito, sinabi niya sa kanila na masaya siya na umuunlad ang negosyo ng kanyang asawa dahil dati silang mga mahihirap na maharlika ilang taon na ang nakalipas, at hindi nila kayang magkaroon ng marangyang buhay na kanilang tinatamasa ngayon. Sa sandaling yun, dumating si Vincor, ang malapit ng mamatay na karne, sa silid at masiglang tinanggap sina Lug at Maha sa bahay. Tumugon din si Lug sa kanyang pagbati sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanyang sarili bilang ilig. Sinabi ni Vincor sa kanila kung gaano siya sinuportahan ang pagmamahal ng kanyang asawa sa mga kosmetiko at nais din niyang makasama sila sa isang salo-salo na kanyang gaganapin sa kanyang bahay mamaya, na kanilang pinasalamatan siya. Gayunpaman, lumapit si Vincor sa kanyang asawa, si Bridget, at nagpalitan sila ng laway habang si Lug ay nanood na may galit. Sa gabi sa panahon ng salo-salo, labis na nasasabik ang mga babae na naroon din si Lug, habang sinasabi nila na nais nilang makapag-eksperimento sa bagong produkto at magkaroon din ng pagkakataong bumili ng ilang kosmetiko mula sa kanya. Sa sandaling yun, dumating si Bridget kasama ang produkto at nagmadali ang mga babae sa kanya. Dumating si Vincor upang ipasa ang isang baso ng alak kay Lug. Sinasabi ni Vincor kay Lug na masaya siya sa kung anumang nagpapasaya sa kanyang asawa at sinisigawan si Lug na huwag magkaroon ng lihim na relasyon sa kanyang asawa, na matigas niyang kinokondena na hindi niya kailanman gagawin. Sinusubukan ni Lug na pag-usapan ang negosyo ni Vincor sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi na narinig niya na maganda ang takbo ng negosyo nito. Gayunpaman, sinusubukan ni Vincor na itago ang kanyang mga baho sa pamamagitan ng pagsabing maliit na negosyo lamang ito na hindi kailangang tingnan ng Baller Trading Company, na lalo namang nagpapagalit kay Lug. Mamaya, natapos din ang pagdiriwang at umalis na ang lahat pauwi. Pero dumarating si Lug. Bumalik kasama si Tart sa isang bangin kung saan makikita niya ang mansyon ni Vincor gamit ang kanyang panglusob na paningin. Sinabi na ni Bridget kanina, habang sila'y nag-uusap, na ang kanyang asawa ay palaging nasa balkonahe para uminom ng alak at tumingin sa buwan bago matulog. Sa bangin, tinawag ni Lug ang isang sniper na baril at naghihintay sa kanilang target na lumitaw habang si Tart ay nakabantay. Di nagtagal, dumating si Vincor sa balkonahe gaya ng inaasahan, at mas determinado si Lug na alisin siya ng walang pag-iisip pa, na kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya sa ulo. Itinatago niya ang kanyang baril at sinabi kay Tart na kailangan nilang umalis, pero tumigil siya nang makita si Bridget na lumabas sa balkonahe, umiiyak nang makita ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa na nakahiga sa lupa, na iniisip ang pag-ibig na kanilang ibinabahagi. Nang makita ito, parang nalungkot si Lug dahil tao rin siya, pero sa kabila nito,
Wala siyang pagdaramdam sa pagpatay sa lalaki dahil naniniwala siyang karapat-dapat ito sa kamatayan. Pagkatapos, umuwi siya kasama si Tart, sinasabi sa kanyang sarili na isa na siyang assassin na papatay ng sinumang pipiliin niyang patayin nang walang sinuman na nag-uutos sa kanya na sundin ang anumang tagubilin. Ilang buwan pagkatapos, si Lug at kakatapos lang bumalik ni Tart mula sa isang desyertong pulo kung saan sila pumunta upang magpraktis ng mahika. Pagbalik nila, sinalubong sila ni Maha sa dalampasigan, tinanong ni Lug kung may nangyari, at sinabi niyang may mabuti at masamang balita, habang nasa karwahe pabalik sa bahay. Sinabi ni Maha ang magandang balita, na ayon sa kanya ay nakakita siya ng banal na kayamanan at ito ay isang mahika na sibat na hindi kailanman masisira. Sinabi niyang pag-aari ito ng isang lalaking nagngangalang sa Tanta Magnus, na malamang na siyang bayani dahil sa lakas niya. Gayunpaman, tinanong niya kung makukuha ba niya ang sibat at tiniyak niya yon. Dinagdagan pa, para sa masamang balita, sinabi niya sa kanya na may naganap na digmaang sibil sa kalapit na kaharian. Ang kaharian ni Swagel at Daya, ang Viken, ay nagplano na sumali sa Royal Army laban sa mga kaaway, pero may isang sundalo sa mga rebelde na nagdudulot ng problema. Isang araw, si Lug, na nag-aalala, ay nagpasya na pumunta kay Daya kung saan pumasok siya sa kanyang silid sa pamamagitan ng bintana. Napakasaya niya na makita siya, pero agad siyang nagtanong tungkol sa digmaan, na sinabi niya hindi ito malaking problema kasi ang digmaan ay malayo sa kanilang kaharian, at bukod pa rito, mayroon silang mga tagagamit ng mahika sa kanilang gitna. Pero pagkatapos, sinabi ni Lug sa kanya doon, ay isang matibay na sundalo sa mga rebelde, at maaaring siya ang bayani na magiging imposible para sa mga tao na talunin. Pagkatapos, siya ay nagpapayo na tulungan siya at ang kanyang pamilya na tumakas papunta sa isang ligtas na kaharian bago makuha sila ng mga kaaway, ngunit tumanggi siya dahil hindi niya maiiwan ang kanyang mga tao sa panahon ng pagsubok. Sa sandaling yun, siya ay lumihis mula sa usapan, at nagpasya si Lug na samahan siya dahil wala ang kanyang ama at mga tagapayo sa bayan, kahit na ayaw niya sa ideyang ito. Pagdating sa bayan, nagpasya silang maglaro ng isang laro kung saan kailangan ni Daya na mag-aral ng pana upang manalo ng isang teddy bear, at nanalo siya. Nang umalis na sila sa lugar, sinabi ni Daya kay Lug na siya ay gutom, at nangako siyang dadalhin siya sa isang espesyal na lugar. Habang kumakain sila, sinabi ni Daya na mas gusto niyang kumain ng pagkaing niluto niya, na naging dahilan para sabihin ng bobo na laging meron yun kapag nandyan siya sa kanyang kaharian. Pagdating mula sa restoran, nakita nila ang isang batang umiiyak sa isang tahimik na lugar. Nang tanungin nila kung ano ang problema, not-realize nilang no-alay siya sa kanyang ina. Gayunpaman, bilang isang mabuting Samaritano, tinulungan nila ang bata na muling makasama ang kanyang ina, dahil sa kabaitan ng pangit na bayani. Nagpasya si Daya na gantimpalaan siya sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa isang hot spring na banyo sa lungsod. Nandoon, tinanong ni Lug kung hiwalay na paliguan para sa iba't ibang kasarian, pero sinabi niya sa kanya na hindi, na ibig sabihin ay magkakaroon ng libreng palabas ng iba't ibang hugis ng katawan at mga pang-ibaba. Sinabi niya sa kanya na nabuk niya ang buong lugar para sa kanila lamang, at nagsimulang magbihis habang si Lug ay gumagawa rin ng pareho habang maraming bagay ang tumatakbo sa kanyang isip. Sa wakas, umabot sila sa lugar ng paliguan at naiintriga sa laki at ganda ng pool. Nagsimula silang maglaro hanggang sa madulas si Daya sa malalim na bahagi ng pool, pero swerte siyang nailigtas ng pag-ibig ng kanyang buhay, na nagtuturo din sa kanya kung paano manatiling nakalutang. Saka, magkahawak sila ng kamay sa tubig, at sinimulan ni Daya na sabihin sa kanya kung gaano niya kamahal ang kanyang kaharian at gusto niyang salubungin ang kanyang ama, na lumaban sa digmaan at palaging bumabalik sa buhay. Nakita na ayaw niyang iwan ang kanyang mga tao, nagpasya si Lug na tanggapin ang kanyang desisyon, pero nangako siyang tutulungan siya. Mamaya sa gabi, nagpaalam sila sa isa't isa, at nangako si Lug na muling bibisita sa kanya. Pero sinabi niya sa kanya na magiging abala siya at ipapaalam niya kung kailan silang muling magkikita, na sinang-ayunan niya at umuwi na. Samantala, binigyan si Daya ng kasunduan ng mga lalaki na nagpapanggap na mga mamamayan pero mga sundalo na nakamaskara. Na ibig sabihin ay nagpasya na rin siyang sumali sa digmaan. Bumalik kay Alvin, nakita ni Lug ang kanyang mga magulang sa tabi ng isang lalaking malubhang sugatan na nakahiga sa lupa. Nang makita ito, tinanong ni Lug kung ano ang nangyari, at sinabi ng kanyang ama na inatasan sila sa isang trabaho ng pagpatay, na kinakailangan ni Lug na gawin.
Ngunit tinanong ni Lug kung sino ang target, na ang nagbigay sa kanyang ama ng pinaka-nakakagulat na tugon sa kanyang buhay, na ang target ay si Daya, ang kanyang minamahal. Sinabi ng kanyang ama na maaari siyang magdesisyon na tanggihan ang trabaho kung gusto niya, pero tinanong ni Lug kung hindi masama na makialam sila sa mga usaping ng ibang kaharian sa panahon ng digmaan. Sumasang-ayon ang kanyang ama sa kanyang iniisip dahil ang kanilang pagpatay ay maaaring malaman ng ibang mga kaharian, na maaaring magdulot ng pandaigdigang hidwaan. Sinabi ng kanyang ama na ang kahilingan ay batay sa personal na dahilan, dahil tinalo ng mga kaaway ang kaharian ng Vicon habang sinuportahan nila ang real na hukbo sa digmaang sibil ng Swiggle. Ngayon, nakatuon ang atensyon ng kaaway kay Daya, na alam nilang mayroong makapangyarihang mahika at nais siyang mapasa kanila. Gayon din, dahil ang Vicon ay kilala sa kanyang mahika at kalakalan at hindi na mas ng isang kaharian ng militar, ang mga kaaway na kayang invaduhin sila ng madali ay determinado na sirain ang lungsod. Upang maiwasan na makuha ang kanyang anak na babae, nagpasya si Count Vicon na piliin ang mahirap na daan upang maiwasan ang higit pang pagdanak ng dugo, na sinang-ayunan din ni Daya. Nang sandaling yun, sinabi ng kanyang ama na ang tanging paraan upang iligtas si Daya ay ang gawing peking pagkamatay siya at tulungan siyang makatakas mula sa kaharian, na nais ng kanyang ama na gawin nila. Sa sandaling yun, si Lug, na ngayon ay nauunawaan ang konsepto ng trabaho, ay pumayag na gawin ito at iligtas si Daya dahil nangako siya na lalakarin siya anumang oras na siya ay kailangan siya. Habang nag-uusap, nagulat siya ng kanyang ama nang sabihin nitong pamangkin ng kanyang ina si Daya, na sa kabuuan ay ginagaw niyang magpinsan sila, isaalang-alang ang kanilang kulay pilak na buhok. Hindi talaga ito nakita ni Lug bilang isang issue, ngunit determinado siyang iligtas ang babaeng mahal niya. Hindi nagtagal, nagsimula siyang maghanda upang umalis nang lapitan siya ni Tart at sinabi niyang gusto niyang sumama, ngunit tinanggihan niya ito at sinabi na masyadong mahaba ang biyahe para sa kanya, dahil gusto rin niyang umusad ng mabilis, ngunit pagkatapos, sinabi niya sa kanya na alam niyang hindi siya makakasunod sa lahat ng ito. Paraan ngunit nais niyang tulungan siya sa paglalakbay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang lakas sa kanya. Nang marinig ito, pumayag siya sa kanyang tulong at tinanong kung paano niya ito gagawin, na sinagot niyang gamit ang spell ng hangin na tinuro niya sa kanya para hilahin siya kasama niya. Bigla, tinawag niya ang spell at lumikha ng isang kalasag para sa kanila habang sila ay nagsisimula sa paglalakbay, tumatakbo ng buong bilis habang si Lug ay tumatakbo sa likod niya. Samantalang, talagang nakakatulong ang voluntaryo ni Tart kay Lug, dahil ang kanyang enerhiya ang natutunaw ng resistensya ng hangin sa halip na kanya at hinahatak din siya kasama ng negatibong presyon, na nagpapahirap sa kanya. Enerhiya. Sa hindi nagtagal, gabi na habang sila ay tumatakbo, at nagsimula ang ulan nang hindi sila humihinto. Napansin ni Lug na umabot na si Tart sa kanyang hangganan, pero pinili niyang hindi makinig at patuloy na nagtutulak, dahil determinado siyang tulungan siya hanggat kaya niya. Sa huli, sa umaga, habang patuloy silang tumatakbo, nagsimula nang mag-crack ang kalasag ni Tart hanggang sa mabasag ito at itapon siya, pero sa kabutihang palad, naisalba siya ni Lug, na hawak siya sa gitna ng hangin. Sa sandaling yun, siya ay nagsimulang umiyak at humingi ng tawad dahil sa hindi niya kakayahang makapagpatuloy pa. Ngunit pagkatapos, pinasalamatan siya ni Lug sa pagtulong sa kanya na makasave ng sapat na lakas at nagpapatuloy ang kanyang paglalakbay. Ilang oras ang lumipas, si Lug ay dumating malapit sa kaharian sa gabi at nagpasya na magtago sa isang nakatagong burol, kung saan ginamit niya ang kanyang pananaw ng mamamatay tao upang tingnan ang nangyayari. Napansin niya na pinaligiran ng mga kaaway ang lungsod. Umabot ang bilang nila sa mga 1,500. Samantalang ang mga puwersa ni Vicon ay binubuo ng hindi lalampas sa 200 kalalakihan, natuklasan din niya na may mga gumagamit ng mahika sa mga kaaway, na nagbibigay sa kanila ng higit na kalamangan sa lakas. Napagtanto ito, nagpasya si Lug na pagtuunan ng kanilang kahinaan at tumakbo malapit sa labanan, at nagsimulang magpana sa mga gumagamit ng mahika sa mga kaaway. Sa kasamaang palad, napagtanto nila kung ano ang nangyari at bumuga ng mga palaso sa kinaroroonan ni Lug, na nagpasya siyang ikalat ang mga ito sa pamamagitan ng pagsabog ng mga palasong punong-puno ng mana. Sa mga sandaling yun, nakita ni Lug si Daya sa loob ng isang silid sa kastilyo. Samantala, napagtanto ng Vicon Army na ang mga kaaway ay naguguluhan at ginamit ang pagkakataon para atakihin sila. Si Lug, upang may sagawa ang kanyang misyon,
ay gumamit ng kanyang mahika upang malaman kung paano makararating sa kanya nang hindi napapansin at nagdala ng isang patay na sundalo upang gamitin siya bilang tagungpabalat upang gawing peke ang pagkamatay ni Daya. Kaagad pagkatapos, nakapasok siya sa silid kung nasaan si Daya at natagpuan ang kanyang ama. Nang makita si Lug, si Daya ay sobrang saya at tumatakbo sa kanya para iligtas siya, habang pinapakilala ng kanyang ama ang kanyang sarili bilang Count Vicon at tinutukso sila na ang kanyang anak na babae ay kukunin sa dalawang magkaibang paraan matapos niyang mapagtanto na sila ay in love. Ipinaliwanag ni Lug sa kanila ang kanyang plano na ipagkalat ang kanyang pagkamatay. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ang mga bagay na sasabihin sa kanyang mga sundalo bago niya pasukin ang silid na may apoy at ipagkalat ang kanyang pagkamatay habang siya ay namamatay dahil sa pagsiklab ng apoy. Sa wakas, binuksan ni Lug ang bintana ng silid para kay Daya upang sabihin ang mga bagay na gusto niyang sabihin. Sa sandaling yun, nagsimula ng makaramdam si Lug nang hindi niya maipaliwanag na kaba at may nararamdaman siyang panganib na papalapit hanggang. Biglang may isang malaking at napakalakas na sandata na punong-puno ng mana ang nakita na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nang makita ito, agad na inilipat ni Lug si Daya mula sa paparating na atake, na nagdulot ng malaking pagsabog at pagguho ng isang bahagi ng silid. Sa kabutihang palad, ligtas ang lahat at sa kanilang gulat, nakita nila ang isang napakalaking kabalyero sa gitna ng labanan na siya palang nagpadala ng atake sa kanila. Sa galit, nagpasya si Lug na umatake sa kabalyero sa pamamagitan ng pagsasama ng isang bomba na kanyan at ipinadala ito sa kabalyero. Ang ataking ito ay nagdulot ng napakalaking pagsabog na may mga apoy, ngunit sa lahat ng taos. Nagulat, ang kabalyero ay nananatiling matatag na may kaunting pinsala lamang. Naguluhan, ginamit ni Lug ang kanyang assassin vision upang mapansin na ang kabalyero ay lumalakas sa pisikal at mahika, na sanhi ng kanyang galit. Nakita ito, sinabi ni Lug kay Daya at sa kanyang ama na walang atake ang makakaapekto. Alam ang nangyayari, sinabi ng ama ni Daya sa kanila na tumakas dahil wala ng paraan upang diin ang kamatayan ng kanyang anak na babae. Ngayon na narito ang kabalyero dahil siya ang huminto sa digmaang sibil ng marahas. Biglang sumigaw ang kabalyero mula sa kabilang bahagi ng batalay na sinumang umatake sa kanya ay dapat makipaglaban sa kanya bilang isang kabalyero dahil humahanga siya sa ipinakita ni Hisher o siya ay papatay ng lahat doon. Kung manalo si Lug sa laban, aalisin niya ang lahat ng puwersa, at hindi na nila gagalawin ang Vicon. Nang tingnan ang kakayahan ng kabalyero matapos siya ipakilala bilang Setanta Magnus, naniniwala si Lug na siya ang bayani na binanggit ni Maha, isinasaalang-alang ang mahiwagang sibat na mayroon siya. Pinaalalahanan ni Setanta si Lug na huwag isipin ang tumakas mula sa laban sa kanya, inilalagay siya sa mahigpit na sitwasyon na tanggapin ang laban, nang lubos na alam na siya ay matatalo. Sa sandaling yun, tinawag ni Lug ang isang misil na ipinadala niya sa langit. Nakita ang kanyang kalmadong anyo, nag-aalala si Daya at sinubukang sabihan ang walang katwirang tao na huwag sayangin ang kanyang buhay, ngunit sinabi niyang siya ay isang assassin at ang gagawin niya ay pumatay. Nagpasya si Lug at ang ama ni Daya na makipagkita kay Setanta, na sinabi niyang tiyakin na tuparin ang kanyang pangako kung siya ay mananalo, at pumayag siya dahil naniniwala siyang walang paraan na talunin siya ni Lug. Sinabi rin ni Lug na may kumpiyansa na mananalo siya sa duelo, habang binibilang ang mga natitirang segundo para sa paglunsad ng misil sa loob niya, pagkatapos ay sinabi, "Ama na umalis." Upang makabili ng oras para sa missile, patuloy na nagsasalita si Lug at nagpasya siyang maghagis ng barya upang ipakita kung kailan magsisimula ang laban at kapag ito'y nahulog. Hindi alam ni Setanta, ina-address ni Lug ang kanyang atensyon para makatagpo ng kamatayan, na nangyayari sa oras na mahulog ang barya sa lupa, at ang missile na ipinadala ni Lug sa kalawakan ay bumalik sa lupa at bumagsak kay Setanta, na nagdudulot ng napakalaking pagsabog ng nuclear weapon. Natutunan ni Lug ang tungkol sa mapaminsalang sandatang ito mula sa kanyang nakaraang buhay habang siya'y nasa lupa, at alam niyang ang sandatang ito ay maaaring gamitin upang puksain ang isang buong bansa, na sa kanyang palagay ay perpekto para sirain ang isang makapangyarihang kabalyero tulad ni Setanta. Gayunpaman, napakalakas ng epekto ng sandata na kailangan pang protektahan ni Daya at ng kanyang ama ang kanilang mga sarili gamit ang isang mahiwagang kalasag. Habang si Lug ay natatangay din ng lakas ng alon ng pagsabog at nawala ng malay, si Daya, na hindi nasaktan, ay mabilis na tumakbo sa kanya, umiiyak na dapat siyang magising. Sa kabutihang palad, nagkamalay siya at niyayakap siya ni Daya,
Umiiyak na sobrang natatakot siyang mawala siya. Bumalik si Lug sa Alvin Kingdom kasama si Daya, na tinanggap ni Tart at mga magulang ni Lug at bumalik na sa dati ang lahat. Ilang buwan ang nakalipas. Pagkatapos manirahan ni Daya kasama nila, ipinaalam ng ama ni Lug ang kanyang balak na ayampun si Daya, na magiging parang nakababatang kapatid niya, kahit na 3 taon na siyang mas matanda. Pero sinabi ng kanyang ama na hindi ito mahalaga dahil mukhang mas bata siya dahil kapareho siya ng lahi ng kanyang ina at magdadala rin ng ibang pangalan. Pumayag siya sa bagong plano kasama ang kanyang ina at si Tart na naroon din. Sa sandaling yun, sinabi rin ng kanyang ama sa kanila na dumating na ang bayani sa kanilang kaharian, na naging sanhi ng gulat ni Lug na si Setanta. Hindi siya ang bayani na akala niya. Sinabi ng kanyang ama na alagaan ang sitwasyon dahil ang pagdating ng bayani ay nangangahulugang malapit nang dumating ang Panginoon ng mga demonyo, na kanyang tinanggap. Sa huli, isang batang lalaki ang magarang dumating sa isang karo sa kastilyo ni Alvin at ipinakilala bilang Lord Apona, ang bayani. Salamat sa pagstay hanggang sa dulo. Ang galing mo. Para malito ang mga pekeng tagahanga, mag-type ng RIP-LUG sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video, pak-i-like at mag-subscribe. Mahalaga ang iyong suporta habang nagsisimula pa lang kami. I-click ang screen at magkita-kita tayo sa susunod na video.